Ano? Ikaw na Donya Senyorita? Mag-a-apply na yaya? Teka, parang ang expert mong maging yaya. Sabagay, maling tao nga inalagaan mo eh. Biro ng kaibigan nga ni Erica. Palaging naaalala niya ang pagligtas ng doktor sa kanya. Gusto niyang masuklian ang utang na loob niya dito. Sana ay dumating ang pagkakataon na mapagbigyan siya, na makatulong din sa doktor. Iyon ang parang naging mission niya sa pangalawang buhay niya. Hindi malilimutan ni Erica nang minsang niligtas siya ng isang doktor na aksidente ang sinasakyan nila ng kanyang mga kapatid. Nakoma siya at ang unang mukhang nakita niya ay si Doc. Inalagaan siya nito kaya ngayong nabalitaan niya na naghahanap ito ng yaya ay pinilit naman ni si Erica ng kanyang ama na pakasalan ng lalaking hindi naman niya gusto. Mas gusto niyang tumakas sa kanilang bayan at magpanggap na nga lamang na yaya. Siya si Erica Lee Laranjo. Anak siya ni Don Nazario Laranjo, nagmamay-ari ng ekta-ektarya. Lumuwas si Erica Lee sa Manila. Sa tulong ng kaibigang si Dayan ay nakarating nga siya agad sa bahay ni Doc Daniel. Pagkatapos nilang magtagpo sa park ng subdivision at kumain muna sila ng ice cream habang nag-uusap. Heto nga, nandito na nga siya kina Doc Daniel. 8 taon na pala ang matuling lumipas mula nang iligtas nito ang buhay niya. Alam na alam ni Erica na nandito si Doc sa loob ng bahay dahil nga sa spy niya, si Dayan na nurse naman ito. Sa labas ng gate ay may nakapaskil na wanted yaya at please inquire inside. Pinindot agad niya ang button sa labas ng gate pagkatapos niyang ma-compose ang sarili. Binuksan naman ito ng isang may edad na babae na katulong pala sa bahay nito. Mag-a-apply sana akong yaya. Galing po ako sa probinsya at nangangailangan ng trabaho. Pagsisinungaling nga niya agad dito. May mga valid IDs ka ba? Police clearance, NBI clearance, barangay certification, at hindi na nito na ituloy dahil lumabas mula sa loob ng bahay ang gwaping na doktor. Ito na ang nagpatuloy sa sasabihin sana ng may edad ng babae. May requirements ka bang dala? Tanong ng crush nga niyang doktor. Opo sir, meron po akong mga requirements. Sabi nga dito at inilabas na nga ni Erica ang mga pekeng dokumento. Dahil napagplanuhan na nga niya ang mga dapat gawin, ay napaghandaan na nga rin niya ang mga sa tingin niya ay kakailanganin niya. Erica pa rin ang pangalan niya, pero hindi na nga Erica Lee Laranjo, kundi Erica Pinote Silawan. Sinadya niya ang ganito dahil tunog pa lang ay aakalain mo na ngang galing probinsya. Tinignan ni Doc ang ID niya at iniinspeksyon kung siya ba ang nasa litrato nito at nang makumpirma ay inakala niyang yun na nga yun. Kumunot ang noon nito dahil kanina pa napapansin ng lalaki na napakaganda ng babaeng nag-a-apply na yaya sa anak niya. Kahit magulo ang buhok ay may pagkamistisa rin ito. Ang higit sa napansin niya ay ang napakakinis na kutis nito at napakaputi. Sinipat pa nga niya ito para ring may kayang inaasta nito pero pinipilit na maging ordinaryo. Yaya ba talaga ang a-applyan mo? At hindi modelo? Tanong niya dito. Naunsa, yaya jud sir akong gusto. Sabi niya, gamit ang dialektong Bisaya. May experience ka ba bilang yaya? Tanong ng doktor sa kanya at nakaangat pa nga ang kilay ng doktor. Sasabihin ko ang totoo. Wala po, pero pag binigyan niyo po ako ng pagkakataon gagawin ko pang lahat para maging mabuting yaya. Tuturuan ko po ng mabuting asal, aalagaan ko rin ng mabuti ang mga anak mo. Para naman, hindi alanganin sa sweldo na tatanggapin ko. Gusto mo, bossing, pati ikaw alagaan ko eh. Gusto mo, may free special massage ka pa sa akin. Mahabang paliwanag nga niya dito. Tinignan lang ng masama ni Doc si Erica. May mga kamag-anak ka ba dito? Napupuntahan mo kung sakali? Tanong ulit nito. Wala po akong kamag-anak, Doc eh. Lumuwas lang po ako ng Maynila at nagbaka sakali.
Tugon nga niya dito. Sinipat na naman siya ng doktor. Bakit ang kinis-kinis mo? At ang puti-puti mo pa? Tanong nito. Mahirap ka ba talaga? Dagdag pa nito na nakakunot ang noo. Ay opo, pobre jud tawon ko. Sagot niya dito sa Bisaya. Sana lang ay madaan sa ganito si Doc. Bisaya ka pala? Sabat ng kanina pa nakikinig na may edad ng katulong. Opo, sagot naman ito. Pero bago kayo magchika dyan, sagutin mo muna ako sa tanong ko. Istriktong, sabi nga sa kanya ni Doc. Pagmamakaila pa nga ni Erica. Kasi po, pumasok ako bilang madre at alam niyo naman po na ang taas ng kasuotan nila at hindi lumalabas. Impontong pagsisinungalingan niya dito. Madre? Ikaw? Napatingin mabuti si Doc sa dalaga at parang naaliw sa nakita dahil naka-jeans naman siya pero ang sexy ng pang-itaas niyang blouse at kita pa ang pusod nito. Hindi niya kasi ina-expect na magiging madre siya sa pagsisinungaling. Ang gusto lang talaga niya ay mapansin agad siya nito. At kung hindi man makapasa ang mga sagot niya, ay malaki ang tsansa niya na matanggal dahil na rin sa maganda siya. Magandang maganda. Really? Magmamadre ka sana? And what happened? Why are you here and not in the convent anymore? Tanong ni Doc na may pagkasarkastiko at kuryoso. Dagdag naman ni Erica, hindi ko ho nakayanan eh. Ang hindi paglabas-labas at matagal nang hindi makita ang pamilya. Pagsisinungaling niya ulit. Bakit? Dito ba ay makakalabas ka lagi sa tingin mo? At dito pa ay makikita mo palagi ang pamilya mo? Sarcastic pang ang tanong ni Doc na para bang tinetest siya. Sagot naman ni Erica, pero mas mabuti na po dito kasi hindi mo sila makikita physically. Pwede namang makita sila sa video chat. May cellphone kasi dito, hindi tulad ng sa kumbento bawal. Buti na lang at nakaisip nga si Erica ng palusot. Dahil kailangan ko ng yaya para sa mga anak ko, lalo na sa bunso ko ay tanggap ka na at pwede ka nang mag-umpisa ngayon. Pahayag ng doktor sa kanya. Nang makapagbihis na nga si Erica, ay agad na nga rin siyang nagtrabaho. Nang makita niyang nakaupo si Doc, ay agad niyang dinalhan ito ng tubig para magpakitang gilas. Sir, dinalhan kita ng tubig. At lumakad na nga sana siya papalapit sa mesa upang ilagay doon ang tubig pero madulas siya. At hindi sa mesa napunta ang tubig kundi natapon ito sa shorts ng amo niyang doktor. Patay na naman. Sorry po sir, hindi ko sinasadya, pasensya na po talaga. Paghingi nga niya ng dispensa dito at pinagpag ang short nito para sana ay punasan gamit ang mga kamay niya. Subalit natigilan nga siya at nakiramdam sa matigas na bagay na nasa loob ng short nito na rason kung bakit dahan-dahang umangat ang short niya. Hindi pa rin niya kinukuha ang mga kamay na nakapatong sa shorts nito at gusto sana niyang malaman kung ano yon. Akala niya ay may daga pero lumaki ang mga mata ni Erica dahil may narealize siya kung ano ito. Malaking dragon. Pero bago pa nga niya nakuha ang kamay niya ay si Doc na nga ang nagtanggal nito mula sa pagkakahawak sa shorts nito. Look how clumsy you are. Inis na sabi nga ni Doc sa dalaga. Sorry po talaga sir, hindi ko sinasadya. Sagot naman ni Doc. Unang araw mo pa lang at palpak ka na. I don't want to have a clumsy yaya for my kids. So pwede ka nang umalis dito, tanggal ka na agad, hindi ka pa man na-hire. Dumagundong ang boses nito dahil sa pagkainis ng lalaki kay Erica. Sagot naman ni Erica, Sir, pwede mo pa akong pagbigyan. Second chance. Promise ho, hindi ko na uulitin na hawakan ng dragon nyo. Pagmamakaawa nga niya. Ayaw ko ng mga palpak. At baka kapalpakan lang ang ituturo mo sa mga anak ko. Iritadong sabi uli ni Doc. At dahil sa pagtaas ng boses nito, ay lumabas ang pupungas-pungas na batang babae na sa tingin ni Erica ay 5 taong gulang pa. Siya na ba ang bagong yaya ko, Daddy? Tanong ng bata sa doktor. Sasagot na nga sana ang doktor pero inunahan na nga niya ito agad. Oo, ako nga ang bagong yaya mo. Masuyong sabi ni Erica at ngumiti pa nga siya dito.
Isang matalim na tingin naman ang ibinigay ng doktor sa kanya at kaklaruhin sana nito ang sinabi niya sa bata pero nagsalita na nga ang bata. Daddy, siya po ang nagbigay ng ice cream sa parke kahapon sa akin, sabi nito sa daddy niya. Naalala nga ni Erica na doon sila nagtagpo ng kaibigan niyang si Dayan sa park at may 3 bata ang naroon kasama ang maid ng mga ito na nagbukas sa kanya kanina. Yaya, kargahin mo ko, ang sabi ng bata. Oo naman baby, sabi ni Erica at kinarga ito. Ano nga pala ang pangalan mo at ilang taon ka na? Hello po, I'm Devin Grace Polinar and I am 5 years old, sagot ng bata. Wow, ang talino naman pala ng alaga ko, sabi ni Erica dito. Mukhang no choice na nga tuloy si Doc, lalo na nung nagpaawa effect na nga ang kanyang anak. Bumuntong hininga na nga lang tuloy ito at sabay sabi kay Erica, hindi lang pag-aalaga ang gagawin mo. Dapat, turuan mo rin silang gumalang at turuan sa kung ano pa ang sa tingin mo ay dapat ituro sa kanila. But please, do not spoil them. Pero wag mo na rin silang papaluin at sisigawan. Dapat mahinahon mong ipaliwanag sa kanila kung may mga mali man silang nagawa. Tumangutango naman si Erica. 20,000, starting salary. Mag-i-increase pa yan pag umabot ka na ng 6 months. Sabi ulit nito kay Erica. Maya-maya naman ay nakatulog na nga siya saglit kasama at katabi ng alaga niyang si Devin na 5 years old pa lamang. May trangkaso kasi ito sa kakakain ng ice cream. Pagka-uwi kasi nito kasama si Manang Bebing at 2 kuya nito ay nagpabili pa ito ng ice cream. Pagkagising ay pumunta siya sa sala. Yaya Erica, bantayan mong mabuti si Devin dahil susunduin ko muna sa school sina Paolo at DM. Sabi ng doktor sa kanya. Wala pong problema sir, sagot agad niya dito. Lumabas na nga rin ang lalaki at pumunta si Erica sa kusina at nandoon si Manang Bingi at naghihiwa ng mga lulutuin para sa hapunan. Matagal ka na ba dito Manang? Tanong niya dito. Oo, bata pa ako ay katulong na ako ng mga magulang ni Sir. Sabi nito habang patuloy na naghihiwa ng mga lulutuin. Nasaan na ang mga magulang ni Doc? Ni Sir pala. Tanong nga niya dito. Patay na ang mga to, kasama ang mga tong nadisgrasya sa pagbagsak ng plane sa karagatan sa Visayas. Katatapos lang ni Sir Daniel sa kolehiyo ng mga panahong yun. Sabi nga ni Manang kay Erica. Malungkot pala ang buhay ni Sir. Sabi nga ni Erica dito. Oo, at nadisgrasya at namatay din ang nobya ni Sir noong bago pa siya pinikot ni Ma'am Marta na pinakisamahan na nga lang ni Sir para sa bata, siya pang nang iwan. Pagbahagi ulit ng Manang na marites sa kanya. Hanggang sa narinig nilang may bumusina kaya tumakbo agad siya para buksan ang gate. Nakarating na nga ang mga ito. Pau, DM? Siya si Yaya Erica. Siyang magga-guide sa inyo. Be good boys always, okay? Hindi naman pinansin ng mga batang lalaki si Erica at nagsimulang maghabulan ang mga to. Halos magkasabay naman sila ng amo niyang doktor sa paglalakad. How's Devin? Tanong nito habang pumapasok sila sa entrada ng bahay. She's okay sir, sabi niya habang naka-thumbs up pa. Wala na ba siyang sinat? Tanong ulit nito at nakapasok na nga sila ng sala. Wala na po, sagot ulit ni Erica. Sige, pwede ka munang magpahinga saglit dahil ang focus mo ay ang bantayan at talagaan si Devin. Magiging guide ka sa mga big boys. As a mother figure. Kaya sabi ko sa'yo, na ituro mo ang sa tingin mo ay dapat mong ituro sa kanila. Mahabang sabi ng doktor kay Erica. Areglo boss, aktibo niyang sagot dito. Nanibago naman ito sa pagka-jolly niya. Seryoso kasing propesyon ng pagka-doktor at lalong mas seryoso ang maging ama sa 3 bata. Kinabukasan ay maagang gumising si Erica. Pumunta agad siya sa kusina. Tulungan na kita ng Bengbing. Huwag na Erica, puntahan mo na lang ang mga bata dahil papasok na ang mga yon.
sabi ni Manang sa kanya. Sige ho Manang, salamat ha. Sabi niya tumalikod na nga. Buti na lang at sinabihan siya nito dahil hindi talaga niya alam minsan ang mga dapat gawin ng pinapasweldo ng amo. Doña, Senyorita Onika Iha at Ma'am siya kung ituring. Kaya ano naman ang alam niya sa mga gawaing kasambahay? Dahil sa pursigido siyang tulungan ng doktor na nagligtas sa kanya dati at takasan ng gustong ipakasal sa kanya, ay sumugal siyang maging yaya. Nasaan ang sapatos ko? Tanong ng 7 years old na si DM. Yun ang nadatnan niya sa kwarto ng mga ito. Ako na ang bahalang maghanap, pumunta na kayo sa kusina at kumain na. Hindi natuloy ang sasabihin pa sana ni Erica dahil tinamaan siya ng sapatos. Buti na lang sa isang hita yan tumama. Oopsie! Pang-aalas ka pa ng 9 years old na si Pau Pau na siyang nagbato ng sapatos kay Erica. Ikaw lang pala ang kumuha ng sapatos ko, Kuya Pau eh. Sabi ng 7 years old na si DM. Erica, relax. Huwag mong jombagin ang mga bata. Sabi niya sa sarili. Bakit mo naman ako binato, Paulo? Alam mo ba na bad ang ginawa mo? Tanong nga ni Erica habang nakaluhod para pumantay ang taas niya dito. Para hindi mo nahanapin pa dahil nakita ko na. Pangiinis pa nga na sagot nito. Pero pwede mo namang sabihin sa akin na nakita ko na Yaya Erica. Mahinahong sabi ni Erica. Tumingin lang ito saglit sa kanya habang nagbubutones ng polo nitong uniforme. Sige, sa susunod sasabihin ko na. Sabi naman nito nang makita siyang naghihintay ng sagot. Sabi naman ni Erica, okay pero dapat mag-sorry ka pag nagkasala ka. Yan ang gawain nang hindi. Hindi na naman ituloy dahil sa may helicopter na tumama sa kanang bahagi ng mukha ni Erica. Nang lingunin niya, nakita nga niya si DM na naglalaro. Nakangiti pa nga ito dahil natamaan nga ang mukha niya ng laruan nito. Huwag ka munang maglaro ngayon, okay? Dahil kakain pa kayo at pupunta pa sa school, kaya tama na yan na pumunta na tayo sa kusina. Maautoridad na utas ni Erica sa mga ito. Nagkatinginan nga ang mga ito at mabilis na nagunahan sa paglabas ng pinto. Hay, buti na lang at anak kayo ng crush ko, sabi ni Erica sa sarili habang umiiling. Nang nasa kusina na, gigisingin ko po ba sir si Devin? Ang tanong niya sa doktor. Huwag muna, dahil wala pa namang 7. Gisingin mo siya pag 7:20 na para mag-almusal. May mga pangbatang modules at pangbatang educational books siyang dapat sagutan. Tulungan mo siya. Copy sir. Matuman imong gisugo sir. Sagot niya habang nakasalot dito. Naiilang naman si Sir Daniel sa inasta niya pagkatapos nila kumain. Sa unang pagkakataon, nakapunta si Erica sa mga paaralan ng mga batang lalaki. Bago bumaba ang mga ito, ay nilagyan pa nga ng 2 bata ng putik ang kanyang suot na sandals. Napabulong na nga lamang si Erica ng, hay, ang pipilyo talaga ng mga chikiting na to. Nang sumunod na araw, ay narinig niya ang usapan ng 2 pilyong bata. Papasok na sana si Erica sa kwarto ng mga ito para tulungang magbihis at magsuot ng sapatos. Tulad din siya ng girlfriend ni Daddy, hindi tayo importante sa kanya, si Daddy lang ang mahalaga dito. Sulsol ni Paulo sa nakababatang kapatid na si DM. Lagyan kaya natin ng putik yung mukha niya. Suwestyon ni DM sa kuya nito. Pumunta agad ang mga ito sa hardin at mabuti na lang at hindi si Erica napansin ng mga ito. Dahil dali-dali si Erica pumasok, sandali sa kwarto nila ni Manang Bembing. Kumuha agad si DM ng putik gamit ang mga daliri na sinadyang ipahid sa putikan. Sunod agad ang kuya nito gamit ang isang kamay at ganun din ang ginawa. Nagpanggap si Erica na walang kaalam-alam sa mga plano ng 2 pilyong bata at nakangiti pa nga siyang dumungaw sa silid ng mga ito. Nakaupo lang ang mga ito at waring hinihintay siya. Pumasok agad si Erica sa kwarto ng mga to. Oh, bakit hindi pa kayo nakapolo? Sige, at ako na lang ang magsusuot ng mga polo niyong 2. Sabi niya agad sa mga ito.
Nakita niya sa mga sulok ng mga mata niya na nagkatinginan ng mga to. Lumapit siya na may dalang polo na nakahanger pa kay Paulo. "Kuya Paulo, ito po ba ang polo mo?" Tanong niya dito at ipinakita sa bata ang isa sa mga polo. Nakaupo pa rin ang mga ito at ang kamay ay nasa likuran. "Yaya Erica, kunin mo nga yung isang sapatos ko, nasa ilalim po kasi ng kama eh," ang sabi ni Paulo sa kanya. Imbes na sagutin nito ang tanong niya, kaya ibinalik na nga niya munang pagkakahang ng polo nito. Lumuhod na nga siya para sana sipatin ang sapatos sa ilalim ng kama. At yun na nga lang pala ang hinihintay na tiyempo nito. Hindi pa man siya nakakadukwang para suriin ang sapatos sa ilalim ay ipinahid agad nito ang mga daliring may putik. "Wow, ang ganda mo na Yaya Erica," sabi pa ni DM at nginitian siya ng matamis. Nginitian din ni Erica ang dalawa na ikinugulat ng mga ito at parang nalito ang mga to. "Pag wala kayong pasok mga boys, maglaro tayo ha. Isali din natin si Devin," suwestyon ni Erica. "Now, mag-uniforme muna kayo." "Oh no! Wash your hands muna para suotin ang mga polo at pagkatapos ay si Manang Bimbing na ang maghahatid sa inyo dahil dito lang ako magbabantay sa kapatid nyo. At nagkataon lang yung ako ang naghatid sa inyo sa school ninyo kahapon." Paliwanag ni Erica sa mga bata. Nang makita nga ni Erica na 7:20 na, oras na para gisingin ng mga alaga ko, sabi ni Erica sa sarili. Pumasok agad siya sa loob ng kwarto ng alaga niyang 5 years old na si Devin. "Wake up, sweetie." Paggising nga ni Erica dito. "Hey, sweetheart, you need to get up now." At marahan nga niyang niyog-yog ang bata. Gumising naman ito. Pagbukang pagbuka nito ng mga mata ay agad niyang sinalubong ng matamis na ngiti. Ngumiti na nga rin ito sa kanya at naglambing na magpabuhat dahil ibinuka nito ang dalawang maliliit na mga kamay at tiningala sa kanya. "Sige, bubuhatin ko ang mabait at magandang prinsesa," sabi nga ni Erica dito at binuhat niya agad ito palayo sa kama. Pinaghanda na nga rin niya ito ng breakfast. Pagkatapos pakainin ay pinaliguan na nga ni Erica si Devin. Dinig na dinig naman ni Doc Daniel ang kulitan, kilitian, tawanan at sigawan ng dalawa. Dahilan para mapangiti nga siya. Mamaya pa ang pasok ni Doc. Pag Wednesday kasi ay afternoon shift nga siya hanggang gabi sa ospital. Kasalukuyang nagbabasa si Doc Daniel at napapangiti na nga lamang siya dahil sa katinisan ng boses ng bunso niya. Lumawak na nga ang ngiti niya dahil naririnig niya ang malakas na halakhak ni Yaya Erica. Buti naman at natapos na ang dalawa dahil baka mapulmon niya ang mga to lalo na ang bunso niya. Sa isip nga ni Doc, nang hindi na niya marinig ang matitinis na boses. Samantalang binihisan ni Erica agad ang alaga niya. Nagpasalamat siya at may roba doon at yun muna ang isinuot niya. Sa mga bata kasi yun masyado tuloy maikli para sa kanya. Malapit na nga niyang matapos damitan si Devin nang marinig nga niyang bumukas ang pinto. Nasa loob sila ng kwarto ng bunso na si Devin. Paglingon ni Erica ay nakita niyang nandoon ang crush niyang doktor. "Hi girls, I heard you laughing and enjoying taking a bath," sabi pa nga nito sa kanila. Sabi naman ng bata sa ama nito, "Yes, Daddy! Sabay po kami ni Yaya Erica na naligo." "Let me smell my baby, ha? Ang bango-bango na nga ng prinsesa ko," sabi nga ni Doc sa anak at nakangiti pagkatapos amuyin ang buhok ng bunsong anak. "Si Yaya Erica din po, Daddy. Mabango dahil pareho kaming naligo. Amuyin mo rin, Daddy, ang buhok ni Yaya. Pati na rin po yung kili-kili niya. Sinabon niya rin po yun. At tinuruan din niya ako kung paano sabunan ang kilikili ko." Di magkamayaw na pananalita nga ng bata. "Baby, ikaw lang dapat ang amuyin ng daddy mo dahil mas mabango ka kaysa sa akin." Ako, amoy manang na," sabi nga ni Erica at bahagyang tumawa pa. Tumingin naman ang crush ni Erica na doktor sa kanya at napansin ng napakaikling roba na hapit rin at klarong-klaro ang hugis ng kanyang katawan. Bahagya pang nakita ang cleavage niya
dahil gifted na gifted siya sa mga panloob niya. Napalunok na nga lamang si Daniel. Pero sabi na nga lamang nito, "Hindi ka naman amoy mana nga, sakto lang yung amoy mo." Medyo kinabahan naman si Erica. Hindi siya mapalagay dahil sa smile nito at manly gestures nito. Para kasing may kakaibang tingin sa kanya ang kanyang Sir Daniel. Napalunok na nga lang ulit si Erica dahil may kung anong init ang kumalat sa buong katawan niya. Nang mapadako nga, ang mata ni Erica sa short ni Daniel ay umangat ba naman ito. "Naku, konti na lang talaga, Dok. Iimbitahan na kita sa kwarto ko." Pili ang bulong nga ni Erica. "What? Sa silid mo tayo?" Tanong nga ng doktor na may pilyong ngisi sa muka. Namula naman si Erica dahil narinig pala ng doktor ang bulong niya. Pasensya na po. Sige po, labas na ako," sabi ni Erica at dali-dali nga siyang tumalikod. Simula noon ay parang nag-iba na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Parang may mali siya na parang may nabuo na espesyal na pagtitinginan at nagustuhan naman ito ni Erica. Kaya pakanta-kanta pa nga siya habang wala na ang mga ito at naka-duty na nga. Simula kasi, nung naka-sexy robe lang siya, ay palagi na ni Erica nahuhuling nagnanakaw tingin ito sa kanya. Kinikilig naman siya, pero hindi niya pinapahalata as much as possible. Kasalukuyang pakanta-kanta pa nga si Erica habang nagtutupi ng damit. 7:00 na at nakapasok na ang dalawang kuya nito pero parang hindi niya nakita si Doc. Hindi pa rin kasi kabisado ni Erica ang schedule nito dahil lumilipad sa dreamland ang isip niya. Lalo pag nakikita niya paminsan-minsan ang cute na mga ngiti ng among doktor. "Yaya Erica," sambit ng alaga niyang si Devin. "Oh, gising na pala ang prinsesa," sabi niya agad dito at ngumiti. Ngumiti nga rin si Devin at tinanong kung ano ang kinakanta ni Erica. Tinuruan nga niya ito. At dahil inspired nga siya at natuturete nga siya kay Doc, ito nga ang kinanta niya at tinuro sa bata. "O pagkatapos ko, ikaw naman baby ah." Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete kay Doc. Pagtapos nga niyang kumanta, napakamot ulo na nga lamang ang alaga niyang bata. "Yaya naman paulit-ulit naman po yung kanta niyo. Torete kayo ng torete, tapos sabi niyo pa po sa dulo, torete kay Doc. Bakit po kayo nagtotorete kay Doc? Si Papa po ba yung tinutukoy niyo?" Makulit nga, natanong ng bata at natawa na nga lamang si Erica at hinawakan nga ang buhok ni Devin at nagkantahan na nga ang dalawa. Ngayon naman ay Sabado na nga at walang pasok. Ang mga kuya ng alaga niya, ang doktor ay pang night shift naman, kung kaya silang lahat ay nasa bahay. Hindi na niya kailangan pumasok sa kwarto ng dalawang estudyante upang tulungan ang mga itong magsuot ng polo o di kaya'y magtirintas ng sapatos. Pero nakita niyang nandoon ang doktor at inayos ang mga damit ng dalawang batang lalaki. Inayos din ito ang lagayan ng mga school supplies, pati mga sapatos ng bata inayos din ni Doc. Nakabukas kasi ang pintuan kung kaya nakita ni Erica. Ganyan pala siya pag walang trabaho. Personal niya palang inaayos ang mga gamit ng mga anak niya. Nakakamangha talaga. Sana all mapagmahal sa mga anak, sabi nga ni Erica sa sarili. Nang biglang, "Kumain na tayo!" sigaw nga ni Manang. Dali-dali naman siyang umalis dahil baka makita nga siya ni Doc na tinitik-tikan siya at ano pang sabihin nito. "Yaya Erica, halika na at kumain na tayo," sabi ni Doc sa kanya nang madaanan siya nito sa loob ng kwarto nila ni Manang Bingbing. Nakabukas kasi ang pinto doon at siya ay kakaupo lang sa kama mula sa pagtanaw niya dito kanina sa loob ng kwarto ng mga bata. "Sige sir, pupunta na po ako, salamat," sabi niya dito. Tumango lang ito at ngumiti.
Si Erica ang nag-lead ng prayers nila ngayon at pagkatapos ay kumain na nga sila. Habang kumakain sila, tinapakan nga siya ni Paulo sa paa. Magkatabi silang umupo, palibot sa round table. Mariin ang pagkakatapak nito sa kanya. Nang hinila niya ang paang natapakan o sadyang tinapakan ng pilyong bata, ay hindi pa rin ito kinukuha ang paang nakatapak sa paa niya. Nang panglakihan na sana niya ng mata ay patay mali siya itong ngumiti ng pilyo at parang nangungot siya pa sa kanya. "Daddy, maligo naman po tayo sa beach bukas Matagal na tayong hindi nag-outing eh." Patay mali siyang painosenteng sabi nga ni Paulo na siyang tumapak sa paa niya kanina. "This coming Saturday na lang kasi night shift ako pag ganitong araw." Sagot ng doktor sa anak. "Saturday naman ngayon, Daddy eh. Pwede naman siguro ngayon na lang tayo maligo." Suwestyon uli ng 9 years old na nga na si Paulo. "Pwede rin dahil maaga pa naman ngayon." "Yay! We'll go outing!" Magkasabay pa ngang sigaw ng dalawang batang lalaki. "Yaya Erica, ipaganda mo ng damit bihisan tong tatlong bata. Magdala ka rin ng swimming trunks at ipasuot kay Devin ang swimsuit." Utos nito sa kanya habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Eyes to eyes, nose to nose. Parang biglang may tumunog na ganon sa isipan ni Erica. Bumalik din naman ito sa iniisip at nag-prepare na nga. Mga bandang 9:30 ay okay na nga ang lahat at sumakay na nga sila ng sasakyan. Mabilis nga rin silang nakarating sa beach. Nilapag muna nila ang gamit at simula na nga ring magpalit si Erica. Nahihiya nga rin siya nung una. Nang makalabas na nga siya ng CR ay nandoon na nga ang lahat. Nakasuot ang mag-aama ng trunks at syempre ang alaga din niyang si Devin ay naka-swimsuit. Habang lumalakad siya papalapit sa mga ito ay malagkit ang titig ng doktor sa kanya. Lalo tuloy nahiya si Erica. "You know how to swim, baby?" Tanong ni Erica sa 5 years old na si Devin. "No, Yaya. I don't know how to swim. But I want Daddy to teach me now." Sabi nito na tumingin pa sa daddy nito. Pagkatapos ay pumunta na ang alaga niya palapit sa daddy niya at nakasunod naman siya dito na nagpakandong agad sa daddy nito. Magkatabi silang dalawa ng crush niyang doktor habang kandong nga nito si Devin. "Alam mo, Erica, parang makinis ka pa sa mga babaeng mayaman na nandito ah. Para ka talagang mayaman. Tell me, mayaman ka ano? Baka nagpapanggap ka lang." Tanong pa nga ni Doc sa kanya. "Hoy, hindi sir ah." Defensive na sabi ni Erica. "Tell me, tagasan ka ba talaga? Ano na nga ba ulit ang apelyido mo?" Tanong ng doktor sa kanya. Pinote Silawan po sir." Mabilis na sagot ng babae sa tanong nito. "O yun, taga saan ang mga ninuno mo?" Tanong nito sa kanya. Nag-isip muna nga ang babae bago sumagot. "Taga Sugbo sila sir." Sagot niya nga dito. "Sugbo?" Tanong nito na nakakunot ang noo. "Opo sir." "Sugbo ba? Kanang Cebu?" Sabi agad niya. Cebu pala ang Sugbo," sabi ng doktor at tumango-tango pa nga. "Bago tayo maligo ay picture taking muna tayo." Sigaw nga ni Manang sa kanila. Nasa gitna si Doc Daniel at kalong-kalong ang bunso nito si Erica, katabi naman ito na nakaupo rin. Ang dalawang batang lalaki ay nasa magkabilang side naman. Ang dalawa naman na sila Manang Bengbing at Manong Ampog ay nakatayo rin sa likuran, habang ang kamera ay nasa kanilang harapan at sinet na nga nila ang time count. Pagkatapos mag-picture-picture ay sabi naman ni Devin, "Daddy, after you teach me, turuan din niyo si Yaya Erica." Suwestyon pa nga ng bata sa daddy nito. Napalunok naman si Erica at tulad niya ay natigilan, napalunok din si Doc Daniel Polinar. Nagkatinginan silang dalawa sa kainosentehan ng suhestyon ng bata. "Hindi na, wag na lang akong turuan dahil kahit paano marunong naman ako." Pagdadahilan nga ni Erica, nahiya kasi siya kay Doc. Kahit na crush niya to, may hiya pa rin naman siya. Kasabay ng sinabi ni Doc Daniel, "Sige, kapag marunong ka ng lumangoy, si Yaya Erica naman ang tuturuan ko." Para nga matigil na ang anak. Dahil nga nagkasabay sila,
ay tinignan sila nito, isa-isa. Tuturuan ko si Yaya kapag marunong ka na. Sabi muli nito. Nalaglag naman ang panga ni Yaya sa narinig na mahinang bulong nito. Tsa-chansing ka lang naman eh. Bulong nga pabalik ni Erika. At natigilan din ito at napangiti nga pagkaraan. Yay! Gagalingan ko po para matuto agad ako. Tapos, si Yaya Erika naman po ang susunod na turuan mo, Daddy. Masayang sabi ng inosenteng bata na si Devin. Natuto nang lumangoy ang bata, kinabahan tuloy si Erika. Dahil baka naalala ang hiling nito sa Daddy kanina. Yehey, marunong na po akong lumangoy. Okay, si Yaya naman po ang turuan mo, Daddy. Masayang sabi na naman ito sa Daddy Daniel niya. Sige baby, pero ahon ka muna sa dagat at punta ka muna sa buhanginan. Utos nga ng doktor sa anak na bunso. Dito lang po ako malapit sa inyo, Daddy. Titignan ko po kung paano mo tuturuan si Yaya. Sa ganun po, parang natututo na po ulit ako. Sabi na nga nito at umahon na nga. Nakatingin nga ito sa kanilang dalawa at mukhang naghihintay. Umakto ka na lang na hindi marunong lumangoy para mapadali ang lahat kasi naghihintay na si boss. Sabi nito habang tinitignan at inginuuso ang bunso. Wala ngang nagawa si Erika dahil matyagang naghintay sa kanila ang alaga niya. Umakto nga siyang hindi marunong lumangoy at ito naman ay umaaktong tuturuan siya. Award-winning ang pag-acting nilang dalawa. Sige, kaway-kaway ang mga kamay at paa. Sige, kaway pa dyan para lumutang ka at hindi lumubog. Kunwaring pagtuturo ng doktor sa kanya. Sumakay naman siya. Ganito ba, ganito? Tanong niya dito. Sige, ikaway mo pati mga paa para hindi ka lumubog. Sabi ulit ng pekeng swimming instructor nga niya. Ganito? Nagkunwari nga ang babae na nalulunod. Sinagip naman kuno siya ng pekeng instructor at kinarga pa siya. Hindi naman niya inakala na kakargahin siya nito. Kinarga nga siya at inahon sa tubig habang alalang-alala naman ang alaga nilang bata na sobrang inosente nga. Malapit na nga siyang matawa at nagpipigil lang nang makita niya ang mukha ng bata. Ibaba mo na ako, sir. Mahina at pabulong nga niyang sabi. Dumating ang mga batang lalaki at kahit hindi pa nakalapit ay sumigaw si Paulo ng, halikan mo siya, Daddy, gaya ng sa TV at pelikula para makalabas ang tubig. Suhestyon ng tumatakbong bata palapit sa kanila dahil akala nga nito talagang nalunod nga. Si Yaya Erika. Pikit muna, sabi ng doktor kay Erika sa mahinang bulong. Pumikit naman siya at ibinaba nga siya sa buhanginan ng doktor. Pinalibutan sila ng mga bata. Halikan mo na si Yaya, Daddy, para mabuhay. Umiiyak na sabi ni Devin na alaga niya. Naramdaman nga ni Erika na lumapit ang mukha ni Daniel sa mukha niya dahil sa init ng hininga nito. Ang tinutukoy kasi ng mga anak niya ay ang CPR, kaya lagot na. Hinalikan nga siya nito at hindi saglit lang, kundi matagal. Sa isip-isip tuloy ni Erika habang nakapikit, grabe, totoo ba to o panaginip lang? Baka katulad ko rin siya na umiibig na. Assuming nga niya na tanong sa sarili, hindi ba rin niya magawang ibuka ang mga mata dahil sa kahihiyan sa mga nakasaksi sa paghalik nito sa kanya. Pinamp pa nga nito ang dibdib niya. Oh no, nakatupis lang pala ako, sabi ng babae sa sarili. At kahit hindi naman masyadong maliit ang mga tela ng two-piece, sakto lang ang mga ito pero lantad na lantad pa rin ang alindog niya dahil gifted siya sa boobs at pati na rin sa hubog ng katawan. Dama niya ang maiinit nitong mga palad. Dumilat siya dahil nabigla na naman siya sa init at pagnanasang naramdaman. Nagkatinginan silang dalawa. Samantala nag-init din ang doktor tulad noong una niyang makitang naka-sexy robe ang Yaya. Nang magkatinginan silang dalawa ay parang may kung anong pagkakaintindihan ang mga puso nila. Kinuha nito ang isang kamay ng dalaga at itinapat yun sa puso nito. Tumango naman ang Yaya. Hindi nga nila alam kung bakit ganon ang naramdaman nila.
nang dahil sa insidente. Linggo ng gabi at katatapos lang nilang kumain. Nakita ni Erica na pumuwesta si DM, ang 7 years old na anak ng doktor, sa sala at may sinasagotang assignment. Nakikita niyang nalulukot ang mukha nito. Kumukunot rin ang noon nito at kumakamot sa ulo. Nahinuha na nga ni Erica na nahihirapan ito sa pagsagot ng assignment. Kaya mabilis siyang lumapit dito. Habang ang alaga niya ay aliw na nanonood ng cartoons sa TV. Kaya walang problema kung tuturuan muna niya si DM. DM, ano ba ang assignment mo? Masuyong tanong nga dito ni Erica. Tumingin muna si DM sa kanya at sumagot. Math po. Ipinakita naman ng bata ang assignment niya. Noong una, nag-aalangan pa nga. 3 times 3 times 4 times 5. Basa pa ni Erica dito. String of multiplication to. Dapat isa-isahin mo at unahing i-multiply ang mga naunang numero, ha? Wala namang mga parentheses dyan, diba? Paliwanag ni Erica sa bata. Kumunot naman ang noon ni DM at tila mas lalo pang nalito. Muling tinuruan naman ito ni Erica. Unti-unti ay naiintindihan ni DM ang assignment. Thank you po, Yaya Erica. Masiglang sabi nito sa kanya. Sa isang sulok naman ay napapangiti ang doktor. Dahil sa nakita at narinig. Nakadama siya ng relief dahil alam niya na kapag magiging sila, kung sakali ng dalagang yaya niya, ay tanggap na tanggap nito ang mga anak niya. Pumunta na lang si Doc Daniel sa isa niyang anak na lalaki, si Paulo na pinakamatanda sa magkakapatid. Dahil lately ay napapansin nga niya sa mga ikinikilos nito. Parang gusto ni Paulo na sa bahay na lang. Masayang-masaya ito kapag Friday na dahil wala nang pasok kinabukasan. At alam niya na normal lang yon. Tulad niya dati. Pero nang makita nga niya na halos araw-araw itong matamlay, lalo na kapag araw ng pasukan, para bang napipilitan lang itong magpunta sa school at mag-aral. Pupuntahan ko si Paulo at kakausapin dahil may problema to, nasabi ni Doc Daniel sa kanyang sarili. Samantala papasok na nga sana si Erica sa kwarto nila ni Manang Bengbing nang makasalubong nga niya si Doc. Kalalabas lang nito mula sa katabing kwarto na inookupa ng 2 batang lalaki. Nagkatinginan sila pareho. Galing ako kay Paulo. Kinausap ko siya dahil mukha kasing may problema ang batang yun eh. Sabi ni Doc Daniel sa kanya. Tumango naman siya sa narinig. Tutulong sana ako hanggang kaya ko. Kung pwede lang na alamin ko kung ano talaga ang problema ni Paulo. Sabi niya dito. Tumingin ito sa kanya. Salamat Erica ha. Dahil tinuturuan mo ng mabuti ang mga anak ko. At salamat sa voluntaryo mong pagtulong. Tatanawin ko itong napakalaking utang na loob. Sabi ni Doc sa kanya. Okay lang. Basta magiging okay kayong lahat sir. Masaya ako pag nakakatulong. Sabi ni Erica dito. Nakasuot nga lang siya ng napakanipis na nighties. Itinapon niya lang kasi saglit ang napatay niyang ipis. Wala siyang bra at alam niyang nababanaag nito ang 2 OMG niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala nga pala siyang bra. Napuno ng pagnanasa ang mga mata ng doktor. Nakita na naman niya ang pagbukol ng shorts nito at nakita rin ito ang pagtirik ng 2 niyang mountains. Hindi na talaga makapagpigil pa. Si Daniel. Pang-ilang beses na ba ako nagpigil sa'yo? Mahinang tanong niya dito. Nilapitan niya ang yaya at hinapit ang katawan. Napakalambot ng silk na suot nito. Gaya ng napakalambot ng katawan niya. Hinahaplos-haplos niya ang katawan nito. Hinihimas while they are doing intense and intimate kissing. Torrid kissing. Hindi na makukontento pa si Doc. He pressed her body so close to him. At parang pinipiga niya. Ramdam na ramdam ni Erica ang napakitigas na bagay na nakatutok sa kanya mula sa loob ng short nito. At sa panig naman ng doktor ay ramdam niya ang init ng katawan ng babae at kitang-kita niya ang matitigas na korona sa ibabaw. Binuhat na nga niya ang babae at dinala sa kwarto. They made love the whole night. At bago sila nagkahiwalay ng 5:30 ng umaga ay nagkausap na nga sila
at nagkaintindihan. Kinabukasan, si Erica ang nagpresenta na maghatid sa dalawang batang lalaki. Kasama niya ang bunsong si Devin sa paghatid ng mga kuya nito. Kung dati ay nag-unahan nga ang mga ito makalabas ng kotse, ngayon ay napansin niya si Paolo na ayaw sanang bumaba pa sa kotse. Unang lumakad si DM at nakita na nga niya na pumasok na ito sa room nito. Samantala mahinang maglalakad nga si Paolo at nakasunod lamang si Erica habang hawak ang batang alaga niya na nag-good morning sa mga estudyante pati nga sa mga katulad niyang yaya. Napaka-cute talaga at pibo. Malapit na si Paolo sa silid-aralan nito nang harangin ito ng 4 na batang lalaki. Huminto naman agad si Paolo. Pumwesto ang isa sa kalawang gilid ni Paolo at ang isa naman ay sa kanang bahagi at ang isa ay sa bandang likuran ni Paolo at ang isa ay nanatili sa harapan nito. Tinapakan din ito ang isa pang paa ni Paolo, samantalang isa ganun din ang ginawa. Gulat na gulat si Erica sa ginagawa ng 4 na batang lalaki laban kay Paolo. Mukhang mga bullies nga ang mga to. Mabilis niyang nilapitan ang mga to habang buhat-buhat ang alaga niyang si Devin. "What do you think are you doing to Paolo?" Nag-i-Ingles na nga siya. Basta wala ang amo niyang doktor dahil baka mabuking nga siya at magtaka na naman ito kung bakit magaling nga siyang mag-Ingles at ang intonation din niya. Nabigla naman ang mga ito sa tanong niya. "What if sabihin ko sa parents niyo na nambubuli kayo ng mga kaklase niyo?" Pananakot ni Erica sa mga to. Hindi naman nakaimik ang mga bata and for sure maniniwala sa akin because there's a lot of CCTV monitors around the corners of the school. Sabi niyang tinutuya ang mga to. At kapag ginawa niyo ulit yan kay Paolo o sa kahit na sinong estudyante dito, makikita niyo. Kukunin ko ang records ng CCTV today and I will inform all of your classmates, ang teachers niyo, pati na rin ang parents niyo, especially them. Pananakot nga niya sa mga to. Namutla ang 4 na batang lalaking bullies at isa-isang nagsipagalisan. "Paolo, go ahead na. Hindi ka natatakutin pa ng mga yan," sabi ni Erica kay Paolo. Ngumiti naman ito sa kanya. "Salamat Tita Erica," sabi ni Paolo sa kanya. "Tita? Tinawag mo kong tita?" Hindi makapaniwalang tanong niya dito. "Oo tita, dahil noong kinausap ako ni Daddy, sinabi niya na papayag daw ba ako na manligaw siya sa'yo," sabi ni Paolo sa kanya. Nagningning tuloy ang mata ng babae at pumalakpak ang mga tenga nang dahil sa narinig. "Talaga? Tinanong niyo ng daddy mo?" Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Tumango ito sa kanya. "At pumayag pala ako noon para maging masaya na si Daddy. Ngayon naman, pumapayag na ako para maging masaya kaming lahat," sabi nito nang umiti pa nga sa kanya. Simula nung turuan nga niya si DM, ang 7 years old na bata sa assignment nito ay naging magiliw na rin ito sa kanya. At wala na rin siyang problema kay Paolo. Ang 9 years old na bata, simula nang ipagtanggol niya ito sa bullies. Naging smooth sailing ang lahat at higit sa lahat ay mas gumanda ang paligid niya at naging makulay dahil inspired siya sa daddy ng mga to. "Yaya Erica, ready ka na daw ba?" sabi ni Daddy. Sabi ng dumungaw na si DM sa kwarto nila ni Manang Bingbing. "Oy, ready na ako," sabi niya at nag-spray pa nga ng pabango. And after a short glance in her face, sa mirror ay lumabas na nga siya ng kwarto. "Come Erica, let's eat before we go," sabi ni Doc Daniel. Pagkatapos nga nitong makita si Erica na sobrang ganda, umupo muna nga ito sa tapat ng silya nito sa round table. "Uminom lang ako ng gatas kanina at pinaresan ko ng sandwich. Okay na yun para sa akin," sabi ni Erica sa doktor. "Okay, pero babawi ka mamaya sa lunch natin. Dapat marami kang kainin," sabi ni Doc sa kanya. "Oo ba? Basta ba gusto ko ang pagkain?" Sagot naman niya at tinapos ang doktor ang pagkain at nag-toothbrush kaagad. Nagwisik ulit ito ng pabango nang pumasok saglit sa room nito. "Shall we?" Tanong nito at tumango naman si Erica sa kanya. "Mamimili tayo ng groceries natin for 2 weeks at bibili ka rin ng damit na susuotin mo
para sa nalalapit na event ng ospital. Sabi ni Doc Daniel kay Erica. Party? Para saan yun? Tanong ni Erica kay Doc Daniel. Marami kasing mga doktor at health professionals ang darating galing pa sa ibang bansa. Magkakaroon ng welcome party sa mga ito bago mag-start ang 2 weeks Inter-Country Medical Conference. Paliwanag nito at pwedeng dalhin ang kanya-kanyang asawa. Sabi nito na malagkit na tumingin sa kanya. Apektado na naman siya sa titig nito kaya muntik nang nawala ng lakas ang mga paa ni Erica. Buti na lang at nakahawak siya sa mga estante. Enjoy na enjoy sila habang namimili ng groceries at pagkatapos ay nagsusukat na nga siya ng mga class at eleganteng dress. 2 ang binili nito para sa kanya. Si Erica ang pumili sa isang dress at ito naman ang pumili sa isa pa. I'm starving now. Saan mo gustong kumain? Tanong ni Doc Daniel sa kanya. Nandito na lang naman tayo sa mall. Dito na lang din tayo kumain. Gusto ko yung only rice. Kaya mang-inasal na lang kaya tayo. Suwestyon nga niya. As you said, my queen. Sabi nga nito sabay na tawa. Tig-2 manok pa nga sila. At paramihan pa nga ng ilang cups ng rice ang nakakain nila. Siyempre pa, talong-talo si Erica dahil sa lalaki ito at malaki. Pero matakaw nga rin si Erica na ikinatuwa naman ng lalaki na walang kaarte-arte ito. Nag-order pa nga sila ng kung ano-ano pang mga treats and sweet desserts. Nagkwentuhan. Tila mas kinikilala pa nga ang isa't isa. Nagpa-take out din sila para sa mga bata, pati kay Manang Bingbing at Mang Ampog. Tapos na nga silang mag-grocery. At pumili na nga ng masusuot nila sa event, kaya inakala ni Erica ay uuwi na nga sila pero hindi pa pala. Saan mo gustong pumunta nun kung may kasama kang boyfriend? Tanong ni Doc sa kanya. Anywhere would do, basta ikaw. Pabiro niyang sagot dito pero yon ang totoo. Pupunta tayo sa not so crowded place kung saan matatanaw natin ang dagat habang nakaupo tayo sa bench. Sabi nito sa kanya at yun nga ang ginawa nila. Thanks for accompanying me, Erica. You made me happy. Sabi ni Doc habang hinahawakan ng kamay niya at masuyong hinalikan. Ako rin, pinasaya mo ko. Salamat dahil kahit yaya lang ako, ay isasama mo pa rin ako sa party. Sabi nga niya dito. Nandoon lang sila at tahimik na nakaupo. Nakasandal lang uli. Si Erica sa dibdib ng doktor. Nakaakbay naman ang kanang braso ng doktor sa balikat na yaya. Kontentong-kontento nga sila sa isa't isa. Sana, lagi na lang tayong ganito, no? Hindi niya mapigilang sabi at tiningala ang binata. Yeah, nothing would ask for cause I feel complete kapag nasa tabi kita. At hinalikan na nga siya ng doktor. May nakapana naman siya sa loob. Umuwi na nga tayo dahil pagami na, baka mamaya kung ano pang mangyari dito. Sabi na nga lamang nito. Hoy, kanina ka pa nakakiss sa akin na. Sabi nga ni Yaya. Yun ang bayad mo papunta. Yung bayad mo pa uwi. Sagot nga nito. Yun na pala ang bagong panggasolina ngayon Para silang naghahabulan papunta sa kotse. Tinuruan pa nga ni Erica ang mga bata ng mga basics gaya ng good manners and right conducts at ang kung paano nga tulungan ang mga kasambahay sa gawaing bahay. Kung kaya palagi ang mga ito gumagamit ng po at opo, si Devin rin ay palaging bumabati sa mga kapatid, lalo na sa daddy nito. Pati na rin sa mga kasambahay ay tumutulong na sila, kahit yung mga simple lang. Nasanay na nga si Erica bilang isang yaya na malayo sa tunay na buhay niya. Hindi naman na kasi mahirap alagaan at mahalin ang mga inaalagaan niya, pati na rin si Doc Daniel. Isang araw magagamit nga niya ang pagiging mayaman niya sa isang party na a-attendan nga nila. Ngayon nga, nakaayos nga siya. I remember my old self now when I'm wearing an elegant make-up and elegant sexy dress. Sabi niya sa sarili. Nakarinig siya ng katok sa pintuan at pagkatapos ay dumungaw si Paulo. Tita Erica, papupuntahin daw po kayo ni Daddy dahil magpapatulong daw po siyang mamili ng isusuot niya. Sabi nitong nakangiti sa kanya. Tapos na nga siyang mag-makeup pero hindi pa nga siya nakabihis.
Naka-sexy robe lang naman siya. Sige, sandali lang, magbibihis muna ako. Sabi niya kay Paolo. Wag na Tita Erica dahil pipili ka lang naman tapos aalis ka na daw agad. Sabi nga ni Paolo. Kaya naman pumunta na nga siya kay Doc Daniel. Kumatok muna siya. Nang marinig nga niya na pinapasok na nga ito. Pumasok na nga siya at pininid ang pinto pero hindi nakalock. Mukhang nagsha-shower pa ito pero tumigil na nga rin sa pagligo dahil nandun na nga siya. Bumukas ang pinto ng banyo nito at iniluwa nga si Doc Daniel. Nakatawel lang. Ano ba to? Ako nakarobe lang, tapos siya naman nakatawel lang. Sa isip-isip nga niya. Nakita rin ni Erica sa wakas ang biceps nito. Meron itong abs at tamang muscles sa katawan. In short, sexy rin pala ito bukod sa napakagwapo nito. Samantala si Daniel naman ay humahanga pa rin sa ganda ng yaya pati na nga sa hugis ng katawan nito at lalong-lalo na sa mga parte ng katawan na syempre naakit siya. Pareho silang na magneto sa isa't isa at sa sitwasyon. Kaya inalis na nga ni Doc ang towel na nakatapis sa katawan niya at lumapit kay Erica na natulala sa nakita niya. May nangyari sa kanila ng isang beses pero hindi pa nga niya ito nakita. Ngayon lang talaga. Dahil nung mga panahong yon, lights off nga sila at feel na feel pa nga nila ng bongga. Pagbibiro pa nga ng babae, kaya pala hindi ako makalakad ng wasto. Ang laki pala. Ngumiti naman si Doc sa narinig at kinuha ang kamay niya at dinala doon. Marami pa tayong time bago mag-start ang party tonight. Sabi nga nito gamit ang husky na boses dahil affected ito sa kamay niyang ipinahawak sa kanya at tuluyan na ngang tinanggal ng babae ang robe niya. Muli ay pinaramdam nga nila sa isa't isa ang kanilang nararamdaman. Nakarating din sila sa wakas sa party na idinaos sa isang class ng hotel and one of the Philippine Pride para ma-impress ang mga bisitang doctors galing sa iba't ibang bansa. Napakaganda ng yaya ng anak niya. Nabalak na nga niyang paalisin bilang yaya dahil gagawin na nga niyang mommy ng mga anak niya. Mestiza ito, makinis, maputi at sobrang sexy at ang ganda. Kung kaya ay naagaw nito ang atensyon ng halos lahat ng lalaking nandoon kahit may mga asawang bitbit. And he doesn't like it. Kaya possessive niyang hinawakan ito at nasa bewang palagi ang kamay ni Erica. Although he have 3 kids ay hindi pa rin naging lubos ang love life niya. Naging ama nga siya pero hindi niya talaga naranasan ang maging husband dahil simula ng relasyon nila noon ng ina ng mga anak niya. Hindi na nga niya naramdaman yun. I fell in love again, and I will do everything to make this love last a lifetime. Pangako nga niya sa sarili. As long as I feel na mahal din niya ako, ipaglalaban ko ang aking pag-ibig. Matatag na pangako ni Doc Daniel. The Lost Señorita, ang title na nasa pahayagan at may picture ni Erica. The Lost Señorita ang nasa lahat ng FM radio stations. Pero nang pati na sa social media, may The Lost Señorita na rin na bisto na nga si Erica sa tinatago niya. Nakarating yun sa mga batang lalaking anak ni Doc Daniel. Nakarating yun kay Manang Bingbing, pati kay Manong Ampog at syempre pa nakarating yun kay Doc Daniel. Gulat na gulat silang lahat sa totoong katauhan ni Erica. Dahil ang yaya pala nila ay isang senyorita at mayaman, bilyonarya. Kaya pala talagang ang kinis-kinis ito, matalino, magaling mag-Ingles. He remembered the first day noong nabuhusan siya ng malamig na tubig nito sa ibang pang parte ng katawan niya at nanuot ang lamig nito sa loob ng sword niya kaya tumindig ito at tumigas. Kaya pala, kinompronta na nga ni Daniel si Erica. Erica, bakit mo kailangan gawin to? Bakit mo kailangan mag-apply na yaya at magpanggap? Hindi nga makasagot si Erica nung una, pero nagpaliwanag naman siya kay Daniel. Nagtampo si Daniel sa kanya for about a week, pero mabuti na nga lamang at lumipas din yun. Ngayon nga, balak mas makilala ni Daniel ang babae. Sasamahan na lang siguro niya si Erica sa lugar nito para
Makilala din niya ang pamilya nito. Mamayang 8 p.m. pa ang off ni Doc Daniel at alas 5 pa lang ng hapon. Uuwi na nga siya. Gusto niyang makausap si Erica at gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit lumayas ito mula sa Aurora na parte ng Mindanao patungo ng Maynila. Nang makarating na nga siya sa bahay niya ay nagulat siya dahil naka-open ang gate at napuno ng sasakyan ang garahe niya. May mga sasakyan pang nakaparada sa gilid ng kalsada dahil hindi nakasya sa garahe niya. Nagmadali nga siyang lumabas sa sasakyan niya at patakbong pumasok. Erica, if you will not marry Anton, something you don't want will happen. Sabi nga ni Don Nazario sa anak na matagal na ngang naglayas. Like what, Papa? Paghahamong tanong ni Erica sa ama. I will do everything para matanggalan ng lisensya ang doktor na amo mo. Like, ibibenta ko ang paborito mong kabayo. Papaalisin ko rin si Popoy na kababata at kaibigan mo. Tatanggalin ko rin sa serbisyo si Dayan na kaibigan mo. Mahabang pananakot nga ng papa ni Erica at hindi talaga siya makapaniwala na naririnig nga niya ang mga to galing mismo dito na mismong ama niya. Hindi rin siya makapaniwala na maraming alam ang ama niya na sikreto patungkol sa mga malalapit sa kanya. At ang hindi niya matanggap ay ang katotohanan na tatanggalin daw nito ang lisensya ni Doc Daniel. Sasama ka ba ngayon ng maayos, ihanak? O gagawin ko na lang lahat ng mga nabanggit ko? Pananakot ng ama sa kanya. Nandoon ang mga tauhan sa asyenda nila at nakapalibot ang mga ito sa kanya habang si Manang Bengbing ay nakasilip mula sa kusina. Ang mga batang lalaki ay nakasilip mula sa kwarto ng mga ito. Pati si Devi na umiiyak ay nakasilip na din. Pati ang driver na si Manong Ampog. Ang hindi lang nakita ni Erica ay ang doktor na ultimate crush na nauwi na nga sa love of her life. Sumama ka na lang, senyorita. Matagal nang nalulungkot si Don Nazario dahil sa paglayas mo. Ngayon pa yun nakakain ng tama nang malaman namin ang address mo. Sabi ng isa sa mga tauhan ng asyenda nila. Ayaw na ayaw niyang gawin ng papa niya ang mga nabanggit nito. Kung kaya kahit ayaw nga niyang umuwi dahil napamahal na nga siya sa mga taong nandito sa mansyon. Sa pamilya ni Doc Daniel, kailangan nga niyang gawin to para sa kapakanan din nilang lahat. Gusto nga niya sanang magpaalam kay Daniel pero wala nang pagkakataon. Tatanungin sana niya kung mahal ba siya nito. Kaso, gahol na siya sa oras. Sabi na nga lamang nito, sasama na ako sa inyo, Papa, pero sa isang kondisyon. Wag na wag niyong gagawin ang mga gusto sana ninyong gawin kapag hindi ako sumama. Hiling niya sa ama. Of course, iha, makakaasa ka. Ngumisi pa nga ito at tumango. Sumama nga siya sa mga to at bago siya tumalikod, ay tinignan muna niya ang mga nakasilip na napamahal na nga sa kanya. At bagong bahagi ng buhay niya, bumuntong hininga nga siya at tumalikod na. Sana ay magkita pa tayo muli, Doc Daniel. Polinar, naidasal nga niya at sumakay na nga sila papalayo sa lugar na to. Simula nang makarating siyang muli sa Aurora, sa kanilang asyenda ay may mga bumubuntot na mga guards sa kanya. Kapag nangangabaya siya ay kailangan pa nga niyang magpaalam na gagamitin niya ang kabayo niya. Dahil maghahanda pa ng mga sasakyang kabayo ang mga bodyguards niya kaya hindi rin nga siya nag-e-enjoy. Habang nangangabayo nga, naiisip niya na hindi siya makapaniwala na magpapakasal nga siya sa hindi niya gusto para lang sa matatag na relasyon ng dalawang mayamang pamilya. Okay sana kung maghihirap sila kung hindi nila gagawin ang pagpapakasal. Hindi naman. Ayaw lang talaga nilang makontento na makakuha ng yaman at kapangyarihan. Himutok nga at hinanakit ni Erica. Halayas sa kulit at hindi na magpapakita. Nasabi nga niya sa sarili. Baka magpatulong na lang siya muli kay Dayan o di kaya'y ayain na nga lang niya si Doc Daniel na magsama na lang sila. Kung ano-ano na nga ang pumapasok sa isip niya habang palihim na lumakad patungo sa kwadra ng kabayo. Nang ihatid na nga muli niya ang kabayo. Sinabihan naman siya ng kanyang kuya na huwag ngang gagawa
ng ikakapahamak niya dahil andyan na nga si Don Mario kasama ang mapapakansawa daw niya na si Anton. Hinailangan nga nilang mag-usap-usap. Samantala mabilis na lumipas ang mga araw. 3 araw na lang ay ikakasal na nga siya. Nalalapit na ang kalbaryo niya. Exaggerated nga na sabi ng babae sa isip niya. Samantala, hindi naman magpapatalo si Doc Daniel. Nalungkot siya dahil 3 araw na lang ikakasal na nga ang babaeng muling nagpatibok ng puso niya. Lalo na't nalaman nga niya na iisa lang si Erica Pinote Silawan at si Erica Lila Rancho na siyang iniligtas nga niya sa bingit ng kamatayan dati. Nalaman niya ito sa tulong ng kaibigan nga ni Erica na si Dayan. Hindi makapaniwala si Daniel. Siguro nga ay talagang pinagtagpo sila ng tadhana. Hindi siya maniningil ng utang na loob, lalo na kung mahal na mahal niya ang tao tulad ni Erica. Pero kung kinakailangan niyang gamitin ang pagligtas nito sa buhay ng babae para nga mapasa kanya si Erica, gagawin nga niya para hindi ito tuluyang mawala sa kanya. Kakausapin nga niya ang papa nito at sisingilin. Kailangan siyang tanggapin ng ama nito na si Don Nazario Laranjo bilang mapapangasawa ng anak nito bilang kabayaran sa pangalawang buhay ni Erica. Napangiti siya sa naisip dahil lumelevel up na nga ang pag-iisip nito pagdating sa pag-ibig. Iba talagang nagagawa ng love. Kaya naman nang matapang nga na sabihin ni Doc Daniel sa ama ng babae na siya nga ang doktor na nagligtas kay Erica dati, hindi nga ito nagdalawang isip at kinansel nga kaagad lahat ng na-prepare na nga para sa nalalapit na wedding ng babae. Pero sinabi naman ng doktor na imbes i-cancel nga lahat ng mga na-prepare na nga nila para sa kasal, bakit hindi na lang sila Erica at Doc Daniel ang ikasal sa isa't isa? Napaisip nga ang ama ng babae pero di kalaunan, pumayag na nga rin ito. Pagkatapos nga ng kasunduang yon, hindi na nga pinatagal pa dahil ready na nga rin si Doc Daniel. Siyempre nagpa-organize nga siya ng engagement party para makapag-propose na nga siya sa kanyang minamahal. Ngayon nga, nakaluhod na nga siya sa harapan nito. Sa isang 5-star hotel nga ito ginanap sa isang rooftop habang overlooking nga ito sa isang syudad. Nabigla nga si Erica dahil doon. Tanong nga ng lalaki sa kanya, Erica, please be with me forever. Pangako ko, aalagaan kita. Kasama ng mga anak natin. Sabay na patingin nga siya kina DM Paulo at Devin. Sabi pa nga ng mga to na sabay-sabay, Mami Yaya, please say yes. Nakikiusap nga sila na pumayag nga itong ikasal sa kanilang ama. Sagot naman ng babae, Oo naman. Alam nga namang magpakipot pa ako no. Alam mo namang matagal na kitang crush eh. Sabi nga nito at nagtawanan pa nga lahat ng mga andoon. Tumayo na nga ang lalaki at sinuot na nga ang singsing sa kanya at niyakap nga niyang babae at hinalikan sa tungki ng kanyang ilong. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay nila. Lahat prepared na. Yun siguro ang advantage. Nang muntikan na ngang pagpapakasal ni Erica sa ipinagkakasundo sa kanya. Masayang naidaos nga ang kasal. I now pronounce you husband and wife. Anunsyo na nga ng pare. At syempre, sumunod na ang favorite part ni na Erica at Daniel. Ang kissing scene nila. Hinalikan na nga ng lalaki ang labi nito ng marahan. Pagkatapos ay niyakap siya. Tumakbo na nga rin ang mga bata papalapit sa kanila at yumakap sa kanilang dalawa. Magmula nga noon, namuhay na nga sila ng masaya at puno ng pagmamahal. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Erica at Doc Daniel. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa lahat.
Thanks for listening and God bless everyone.